Mapagpalang araw sa inyo mga kaiwaga. Pa-comment po ng inyong lugar at pangalan kung saan nakakaabot ang mga kwento natin sa ibang bansa man yan o dito sa Pilipinas. Para mai-shoutout na rin natin. Marami pong salamat sa mga nagpapadala ng super thanks. Malaking tulong po iyon sa amin. Simulan na natin ang kwento ng agimat ni Enteng Manok. Walang eksaktong taon, lugar ng Bicol. Si Enteng Manok ay may kakaibang agimat sa kanyang katawan. Ginagamit niya rin ito sa kanyang pagsasabong. At hindi lang yon, pati na rin sa masasamang uri ng elemento. Kahit na barang, mangkukulam at ang mga kilalang aswang sa iba't ibang uri ng pangalan. Subalit mas nakilala itong si Enteng Manok dahil sa madalas nitong pagsali sa sabong na kapag kinakailangan niya ng pera, nagtutungo ito sa may sabungan. Kinaiilagan ng mga magsasabong dahil alam nila na itong si Enteng ay may karga sa kanyang katawan at ginagamit niyang kabal sa kanyang mga alagang manok. Subaybayan natin ang kwento nitong si Enteng na maging sa panggagamot ay nakakatulong ang kanyang gamit. Ay dako, nandito na naman si Enteng. O sinong pupusta? Kung titingnan mo, parang walang kalakas-lakas ang dala nitong manok. Pero kapag inilaban naman abay nananalo. Aba, sino pang maglalakas loob na lumaban dyan kay Enteng? Siguradong uuwi na naman ang luhaan. Maliban na lamang siguro kung may kargada rin para lumaban. Abay yun na nga ang sinasabi ko. Itong mga manok natin kung ilalaban dyan sa manok ni Enteng kahit na ganyang kaliit yan, abay bubutasin lamang ng tare. Samantalang ang daladala niyang manok parang hindi man lamang tinatablan. At yun ang nakakapagtaka. Pabuti pa kay Enteng na lang tayo pumusta. Para siguradong walang talo. Pag binugahan niya na ng tubig yung alaga niyang manok, sigurado nang panalo. Abay mabuti pa nga kung ganon. Kesa isugal ko pa itong natitira kong pera. Halika na ron at tumaya tayo sa manok ni Enteng. Habang daladala ni Enteng ang kanyang manok, nagsisipagsigawan ng mga tao. Ang iba ay natutuwa sa kanyang pagdating. Ang iba naman ay nagagalit. Hanggang sa maya-maya pa, may isang naglakas loob na lumaban kay Enteng. Halatang may karga rin sa kanyang katawan at ang naging wika na lamang nito sa kanya patungkol sa alaga nitong manok. Habang himas-himas na may nakataling pulang tela sa may paa na nagwiwika ng, Enteng, matagal na kitang inaabangan dito. Bakit ngayon ka lang nagbalik? Hinihintay ko ang sagupang ito at tinitiyak ko sa iyo, Enteng. Bubulag tayong alaga mong manok dahil tatadtarin niya ng tama ng tari. Hindi uubray ang kabal na iihip mo sa iyong manok. Kaya paniguradong ako ang mananalo at ang aking alaga. Ikaw pala yan, Cesar. Wala namang problema sa akin kung sinong mananalo. Laro lang naman to. Pangpalipas oras ko lang kapag wala akong ginagawa sa bahay. Huwag ka nga masyadong seryoso, Cesar. Bakit? Malakas ba yung panudla mo para mawala ng bisa ang iihip kong kabal? Tingnan na lamang natin. At sa mga oras na ito'y mapapahiya ka. Enteng Manok, ito na ang huling araw mo sa sabungang ito at malilipat na sa akin ang iyong pangalan na magiging kilala dito sa sabungang ito. Magiging maganda ang laban. Hindi rin basta-bastang makakalaban ni Enteng. Abay pinangingilagan din niyang si Cesar. Yun nga lang kung tatagal nga ba ang manok niya o manok ni Enteng ang babagsak. Bahala na, itataya ko na itong pera kong ito. Sana manalo para hindi ako makagalitan ni Mrs. Basta ako, sa manok pa rin ako ni Enteng pupusta. Hindi din kay Cesar. Sige na, simulan na ang laban. Tanggalin niyo na yung mga kaluban ng tari at nang maibutaw na ang mga manok. Simulan na yan. Kanina pa kami naghihintay nang malaman na natin kung sino ang panalo. Sa entrada pa lamang ng sigawan ng mga tao, lamang na ang pangalan ni Enteng. Subalit nakipagsabayan pa rin itong si Cesar na may tiwala sa kanyang usal na mas malakas ang kabal na kanyang ikinakarga sa kanyang alaga. Ayan na, inihipan na ni Enteng ang kanyang manok. Sigurado na ang panalo natin. Enteng! 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 Mananalo ang manok na Enteng! Sigurado na ang panalo natin! Sa sabayan ng butaw ng manok at malalakas na salpukan, nung una hindi makita kung sino ang panalo hanggang sa maya-maya pa sa paulit-ulit na paghagupit ng manok na panabong ni Enteng at kahit napayat man ito, tumatama naman ang tari. Hanggang sa magliparan ng balahibo ng manok ni Cesar na sa huling pagbagsak nito sa lupa
nakabao ng tari sa may butse ng manok ni hindi na ito muling nakatayo at nang damputin ng 2 manok upang ideklara kung sino ang nanalo. Sigawan pa lang ng mga tao, pangalanan ni Enteng ang nangingibabaw sa ruweda. Enteng manok na kailanman ay hindi pa natalo sa sabong sa kanilang lugar. Panalo tayo. Nadoble ang pera ko. Matutuwa nito si Mrs. Ay nako, kaya pag nandito si Enteng, huwag na nating ilaban ng manok natin. Pumusta na lang tayo para siguradong sigurado ang panalo. Oo nga, ang laki pa naman ng pusta ko. Akalain mo yun, instant pera kaagad. Salamat sa iyo, Enteng. Sana bumalik ka na naman ulit dito para sigurado ang panalo natin. O paano ba yan, Cesar? Nanalo ang manok ko. Masyado mo kasing siniseryoso ang laro. Kapag panalo, panalo. Kapag talo, talo. Hindi ko man pinigyayabang ang manok ko pero pumapalag talaga ito kapag mayabang ang kalaban. May araw ka rin sa akin, Enteng. Hindi mo pa alam kung saan ang galing ang kakayanan ko. Magtutuos pa rin tayo. Kahit hindi man dito sa ruweda, maaaring sa labas. Ano ba kasing gusto mong patunayan, Cesar? Na mas malakas ka kaysa sa akin? Wala namang problema kung mas malakas ka. Kaso ang sinisigaw ng mga tao pangalan ko. Hindi ko naman ginusto yon. Sila ang nakakakilala sa akin. O paano ba yan? Nakuha ko ng panalo ko. Pasensya ka na ha. Aalis na muna ako sa sabungang ito. Tapos na akong maglibang at marami pa rin akong gagawin. Sa pag-uwi ni Enteng ng kanilang tahanan, sambit na wika ng kanyang asawa sa lingwaheng Bicol habang pinanunood ang paghimas ni Enteng ng kanyang manok na nandoon sa kulungan ng kanyang mga alaga. Ay naku, Enteng. Bago pa akong naghahalat-digdi sa harong. Iniinot mo na naman yung mga manok mo. Saan ka na naman hali? Duman sa sabungan? Oo, galing ako sa sabungan. Nagpalipas lang ng oras. Para naman kahit papano masubukan ko pa rin ang gamit ko. Ayun at nanalo pa rin naman. Eto nga pala ang panalo ko. Sabi ko na sang-ayon man ako dyan sa pagsabong mo. Pero ayokong malulung ka na naman dyan na kahit papano nga'y naiwasan mo ng pagsasabong. Pero ngayon, mukhang bumabalik na naman yata ang hilig mo sa ruweda, Enteng. Hindi, Marie. Libangan ko lang talaga yon. Tingnan mo ang mga manok ko. Mukha namang hindi mga panabong Ang papayat. Kaya wag kang mag-alala. Siguro paminsan-minsan lang akong dadalaw sa ruweda. Kapag ka naisipan ko lang. Ay naku, halika na nga ron sa loob ng tahanan. Nakahanda ng mga pagkain. Naghihintay na rin sa'yo ang 2 anak mo ron. O siya, sige. Susunod na ako ron, Marie. Ikakandado ko lang ng maayos ang kulungan ng mga manok. Madalas man ang panalo ni Enteng sa sabong, subalit hindi sumasang-ayon nitong si Marie dahil alam niya na marami ang nababaon sa sugal, lalong-lalo ng mga natatalo. At dahil sa pagiging bantog ng pangalan ni Enteng Manok, marami ang nagtutungo sa kanilang tahanan, nagpapaturo sa mga ginagawa ni Enteng, subalit hindi niya sinasabi ang totoo patungkol sa kanyang lihim na kanyang ginagamit sa ruweda. Magandang gabi ho, tao po. Nandyan ho ba si Enteng? Ay naku, Enteng. Andito na naman sila. Sinasabi ko na kasi sa'yong huwag ka nang magtutungo ron sa sabungan. Nagsisipagbalikan na naman ang mga padrino mo. Ay naku, oras na ng gabi Kumakatok pa sa ating tahanan. Hayaan mo na, Marie. Minsan lang naman ito Sige na't magpahinga ka na riyan. Ako nang bahala sa kanila. Baka magising pang 2 bata. Sa paglabas ng tahanan ni Enteng, nandoon si Mang Asing. Humihingi ng tulong para sa kanyang manok na ilalaban kinabukasan. O Mang Asing, ginabi na ho yata kayo at daladala pa ho ninyo yung panabong ninyo. Pasensya ka na, Enteng. Magpapaturo lamang sana ako sa iyo para manalo ang manok kong ito. Alam mo naman matindi ang pangangailangan. Para makabawi ako sa mga talo ko. Bigyan mo naman ako ng pangontra para sa manok ko. Yung hindi matatalo. Wala naman ho akong pangontra. Hindi ko naman ho nilalagyan ng pangontra ang mga alaga kong manok. Ibig kong sabihin, Enteng basbasan mo ang manok ko. Kahit man lamang ihipan mo. Para bukas ay siguradong aking panalo. Enteng, kami rin. Ito alaga naming manok ko. Bukas na rin ang laban ito. May mga kasama ka pa po pala, Mang Asing. Akala ko nag-iisa ka lang. Nandoon lang sila kanina sa may dilim. Baka kasi pag nakita mong marami kami hindi ka magbukas ng pintuan. Ay nako, papapasubo na naman ako nito. Ano ho bang oras ng bitaw nito? Para matansya ho natin yung oras ng laban. Matapos sabihin ang oras ng bitaw ng kanilang mga manok, isa-isang inihipan niyo ni Enteng. Kumuha ng tubig, sabay ihip sa mga pakpak nito, pati na rin sa may paa ng manok. At nang matapos ngang sinagawang ritual,
Nagsipagpaalam na ang mga taong iyon. Muling wika pa ni Mang Asing habang tuwang-tuwa nang mabigyan ng basbas ni Enteng ang kanilang mga alaga. Ay maraming salamat, Enteng. Kapag nanalo ang mga manok namin, pagbibigay kami ng balato sa'yo. Sigurado yan bilang pasasalamat namin sa pagbasbas mo dito sa aming mga alaga. Kahit hindi na ho, Mang Asing. Basta ho huwag niyong kalilimutan ng mga pamilin ko. Isang laban niyo lang ho gagamitin ang inyong manok. At pagkatapos ho nun, huwag niyo na ho silang uling ilalaban. Dahil sigurado ho ako na pagkatapos ng oras na ibinigay ninyo sa akin, matatalo na ho ang mga manok ninyo. Oo naman, Enteng. Susundin namin yon. Isang laban lang bukas. Pagkatapos wala na, titigil muna kami sa paglaban. Mabuti naman ho kung ganon. O paano ba yan, Enteng? Paalis na kami. Maaga pa ang sabong namin bukas. Kinabukasan ay may dumating na pasyente sa tahanan nila Enteng. Isang babaeng buntis na nasa 4 na buwan na umano ang nasa kanyang sinapupunan. Dahan-dahan itong naupo kung saan ang gagamot itong si Enteng. Sambit pang wika ng asawa ng pasyente habang pinagmamasdan ang kabiyak niyang may karamdaman. Pasensya na sa abala, Enteng. Hindi naman sana namin itatakbo rito sa iyong tahanan ng asawa ko. Pero habang lumilipas ang buwan napapansin namin ang paglaki ng kanyang tiyan na para bang hindi normal. Hindi tulad ng ibang mga nagdadalang tao. Nagtungo na rin kami sa doktor. Ang sabi naman doon wala naman daw bata ang sinapupunan ng aking asawa. Pero patuloy ang paglaki ng kanyang tiyan. At ang nakakapagtaka pa nga ron, wala raw karamdaman ng misis ko. Yun ang sabi ng doktor dahil wala silang makita roon. Ibig niyong sabihin hindi siya nagdadalang tao? Ganun na nga, Enteng. Tuwang-tuwa pa naman kaming mag-asawa dahil masusundan na ang panganay namin. Tapos ganito pala ang mangyayari. Huwag ho kayong mag-alala. Titingnan ko ang kalagayan ng asawa ninyo. Patingin nga ho ng inyong 2 palad. Sa pagtingin pa lamang ni Enteng sa palad ng ginang, kitang-kita niya na ang gumagambala sa babaeng yon. Isang kapre ang may gusto sa ginang dahil sa ganda ng buhok nito. Itim na itim habang bagsak na bagsak at gustong-gusto ng mga elemento. Sambit pang wika ni Enteng habang kinakausap ang ginang. Didirektahin ko na ho kayo. May kapre hong nagkakagusto sa inyo. At ang sinasabi ninyong pagdadalang tao, ang ama ho niya na yung kapre. Tuwing gabi ho ba'y binabangungot kayo at may nakikita kayong itim na elemento? Tugon naman ang ginang na nakakaramdam ng takot habang sinasambit ang nangyayari sa kanyang panaginip. Meron, Enteng. Pinagsasamantalahan niya nga ako. At ang lakas-lakas niya. Akala ko nga hindi totoo ang lahat ng yun. Kaya hindi ko rin sinasabi sa asawa ko. Yun pala, totoo ang lahat ng panaginip na yun. Tama ho kayo. At wag na ho kayo matakot. May malaki ho bang balete malapit sa tahanan ninyo? Opo, meron. Gusto nga niya po akong isama ron upang doon na daw manirahan sa kanilang tahanan. Mabuti naman at hindi kayo sumasama. Dahil kung nagkataon, magiging alipin ka niya ron at maaaring hindi ka na makabalik. Napupumiglas ako. Kahit na ang lakas-lakas niya at may mga dinadala siyang pagkain sa akin, pinapipili niya ako at pilit na ipinapakain sa akin ang mga pagkain yon. Lalong-lalo na yung kulay itim na pagkain. Nananalangin na lamang ako sa aking panaginip at kapag nababanggit ko ang pangalan ng Panginoon, bigla siyang nawawala sa aking harapan. Ibig mong sabihin hindi mo naman nakain ng itim na pagkain? Hindi, Enteng. Dahil kapag ipinipilit niya na yon, lubusan na ang pananalangin ko hanggang sa nawawala na siya sa aking harapan pati na rin ang mga pagkain. Mabuti naman kung gayon. Akong bahala sa kanya. Papasanibin ko siya sa iyong katawan dahil wala namang sanggol sa iyong sinapupunan maliban sa enerhiyang ibinabaon sa iyo ng kapring yon. At dahil doon, espiritu ng kapre ang dinadala mo. Papaslangin ko siya dahil sa paggamit nito sa iyong katawan. Nag-usal ng mga orasyong panawag itong si Enteng hanggang sa maya-maya pa. Nanlilisik ang mga mata ng babae hanggang sa magwika ito na ibang espiritu na ang nasa loob ng kanyang katawan. Sino kang pakialamero ka? Mahal ko ang babaeng ito. Hindi mo siya maaaring kunin sa akin. Pabayaan mo na kami. Wala kang karapatan na kunin ang katawan ng babaeng ito at hindi mo siya maaaring pakialaman. Ginagalaw mo siya tuwing gabi, tama ba? Tama ka roon, subalit mahal ko ang taong ito. Hindi kayo bagay, isa kang elemento, samantalang ito ay tao.
Aalagaan ko naman siya sa aming kaharian at ang nasa kanyang sinapupunan ay aking anak. Pinakikiusapan na kita, kapre. Lubayan mo na ang babaeng ito. Hindi kayo bagay. Walang nakasad sa banal na aklat na maaaring magkaroon ng relasyon ng tulad ninyo sa aming mga tao. Walang silbi ang banal na aklat na yan. Tao lang rin ang gumawa, kaya wala yang katotohanan. Ang batas ko ang masusunod dahil may kakayanan ako na kunin ang kaluluwa ng babaeng ito. Matigas ka talaga. At itong sasabihin ko sa'yo, may kakayanan din ako na paslangin ka sa oras na ito. Yun ay kung hindi mo pa rin titigilan ng babae, gigilitan kita ng leeg hanggang sa lubusan kang mawala ng buhay. Nagpatuloy ang kumbate espiritual. Ipinalasap ni Enteng ang kanyang kakayanan at ipinaramdam ang mga ginagawa nito doon mismo sa babaeng kanyang binibiktima. Napakainit. Para akong nasusunog. Itigil mo na yung ginagawa mo. Mamamatay ang anak ko sa sinapupunan ng babaeng ito dahil sa lakas ng kuryente at ang enerhiyang pumapasok sa katawan ng babae. Sinadya ko talaga yan upang pareho kayong malusaw sa loob ng katawan ng babaeng ito. Mga lapastangan, wag na ninyong pakikialaman ng mga tao dahil hindi sila nakikialam sa inyo. Kung ano man ang buhay na ibinigay sa inyo rito sa lupa, wag na ninyong hangarin pa ang mga tao. Pinakikialaman ninyo ang kanilang pananahimik, kaya lasapin mo ang pasakit na ito hanggang sa lubusan kang manghina at hindi na kita bibigyan pa ng isang pagkakataon. Mamamatay ka sa oras na ito upang pagbayaran ng lahat ng ginawa mo. Nagpatuloy ang pagpapasakit ni Enteng at nang manghina na nga ang nilalang, kaagad siyang nagusal sa kanyang daliri. Inilapat iyon sa liig ng babae at paulit-ulit na iginilit hanggang sa lubusang mawala ng buhay ang kapre na nasa loob ng katawan ng kanyang pasyente. Gumising na ho kayo. Wala na ho yung kapre sa inyong katawan. Muli na rin hong manunumbalik yung tiyan ninyo. Siguro mga 1 buwan. Ipagpatuloy nyo lang ho ang pag-inom ng tubig na kinargahan ko ng usal. Maraming salamat, Enteng. Nangihina pa rin ang katawan ko. Pero gumaan yung pakiramdam ng aking tiyan. Nawala yung kanyang bigat. Maya-maya lang ho ay babalik na rin ang lakas ninyo. Wala na hong manggagambala sa inyong kapre. Mahimbing na rin kayong makakatulog. Maya-maya pa'y umalis na ang pasyenteng yon. Bagya namang naupo itong Enteng upang magpahinga. Ipinagtimpla ng kape ng kanyang asawa hanggang sa narinig na naman niya ang boses ni Mang Asing na tumatawag sa kanyang pintuan. Enteng! Enteng! Enteng si Mang Asing. Nandiyan na naman at daladala yung kanyang manok. Sigurado ko balita na yan patungkol sa pagsabong niya kanina. O eto ng kape mo. Dalahin mo na roon sa may pintuan habang kinakausap si Mang Asing para mainitan niyang sikmura mo. Salamat, Marie. O Mang Asing, kamusta naman ho yung sabong ninyo? Ay nako, Enteng. Sobrang maraming salamat talaga. Panalo ang manok namin. Wala ni isang sumablay. Gusto pa nga sana naming ilaban kaso naalala namin yung pamilin mo. Baka matalo pa yung panalo namin. Oo nga, Enteng. Salamat ha. Sana sa susunod na laban ng manok namin magpapabasbas uli kami sa'yo para sigurado uli ang panalo. Siya nga pala, Enteng. Para sa'yo, pinagsama-sama namin yung balato. Sana naman tanggapin mo ito, Enteng. Siya nga, Enteng. Tanggapin mo na yan bilang pasasalamat namin sa'yo dahil baka hindi kami makaulit. Itabi nyo na lang ho yan dahil ang sabong naman para sa akin ay libangan lang. Congratulations na lang ho sa inyo at sana nakatulong sa pamilya ninyo yung ginawa ko. Sige ho at magpapahinga lang ho ako ng ilang oras. Aakyat pa ho kasi ako sa bundok May gagawin pa ho ako ron. Masayang nagsipag-alisan ng mga magsasabong at nang maubos na nga ni Enteng ang kanyang kape, kaagad na rin itong naganda upang magtungo sa bukid. Kinuha ang kanyang tabak at nagpaalam sa kanyang asawang si Marie. May daladala siyang sako na maaari niyang lagyan ng mga pagkain tulad ng mga kamoting kahoy at habang binabaybay na nga niya ang daan, may nakita siyang 4 na diwending nakaharang. Bukas ang kanyang 2 mata habang kinakausap ang 3 nilalang na sumasabay sa kanyang paglalakad. Sambit pang wika ni Enteng, nakamuntikan ng masagi ang 4 na maliliit na nilalang na purong kulay puti. Bakit naman dyan kayo nakaharang sa daan? Hindi ba maaaring tumabi kayo? Tugon naman ng nilalang na yon na may maliliit na boses. Pasensya ka na, Enteng.
Naglalaro kasi kaming apat. Maaari ba kaming sumabay sa iyong paglalakad? Saan ka pupunta? Kukuha lang ako ng makakain namin. At saka magdarasal na rin ako ron sa gitna ng bukid. Mas maganda kasi ang enerhiya doon. Mas nakakapag-focus ako sa pagdarasal. Tamang-tama. Sasabay na kami sa'yo. Yun ay kung papayag ka. Bakit naman hindi? Siguradong sasagap lang kayo sa mga dasal ko. Sa bagay mga puti naman kayong nilalang at hindi kayo mapipinsala ng mga usal. Sige na, halina kayo. Bilis-bilisan nyo lang ang paglalakad ha. Baka kasi abutan pa ako ng hapon. Kilala si Enteng ng mga mabubuting nilalang dahil na rin sa kanyang kakayanan at abilidad na kumonekta sa mga ito. At nang ipagpatuloy na nga niya ang kanyang paglalakad kasama ang apat na diwending yon nang makarating na siya sa tuktok ng bundok. Inuna ni Enteng ang kanyang pagdarasal kasama ang apat na diwende. Ilang beses niyang binigkas ang mga usal na kanyang kinakailangan para sa nawala niyang lakas sa panggagamot hanggang sa maya-maya pa bumulusok ang malakas na ulan nang hindi inaasahan sa mga oras na yon. May nagalit sa'yo, Enteng. Ang itim na tikbalang. Nagbagsak siya ng itim na ulap. May kasamang ulan. Halika roon sa may kuweba. Palipasin muna natin ang galit ng itim na tikbalang. Panandaliang nanatili si Enteng sa may kuweba at ang sinasabi ng diwendeng itim na tikbalang, yun ay ang madalas na magawi sa bukid na yon. Subalit hinahayaan lamang ni Enteng dahil sa hindi naman ito nananakit ng tao. At nang uminto na nga ang malakas na ulan, kagad siyang kumuha ng mga kamuting kahoy na kanyang dadalahin sa kanilang tahanan. Sapat na siguro ang lahat ng ito. Salamat sa itim na tikbalang. Mas madali kong nahugot ang mga kamuting kahoy dahil sa paglambot ng lupa. Halina kayong apat. Sasabay pa ba kayong pababa sa akin? Oo naman, Enteng. Wala rito ang tahanan namin. Nandoon sa ibaba ang malaking punso naming tahanan. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, muli na silang naghiwa-hiwalay kung saan niya nadaanan ng apat na puting duwende at nang muli na ngang makabalik sa kanyang tahanan, kagad siyang nagluto ng kamuting kahoy upang ihanda sa kanilang hapagkainan. Papa, ang bango-bango naman po niyang kamuting kahoy na kinuha ninyo. Nagugutom na po ako. Pwede na po ba tayong kumain? Sandali na lamang ito anak. Sige na, maupo ka na ron sa may mesa. Ilalagay ko na rin sa plato ang mga ito. Sige po, Papa. Payak ang pamumuhay ni Enteng na kahit na alam niyang may kakayanan siyang yumaman sa pagsasabong, hindi niya sinasamantala yon dahil ang alam niya na kung yumaman man siya sa ganoong paraan, hindi rin ito tatagal. Kaya naman mas pinili niyang maging libangan lamang ang pagsasabong hanggang sa kinabukasan. May nagtungong mayamang tao sa kanyang tahanan. Kinukuha siya nitong maghawak ng kanyang mga alagang manok. Halatang halata sa lalaking may kaya ito sa buhay dahil sa ginto nitong kwentas at magandang kasuotan. Sambit pang wika nito sa kanya na may magandang oportunidad na inaalok. Enteng, bantog na bantog ang pangalan mo. Ang gusto ko lang naman maging tauhan kita at may porsyento ka sa bawat panalo. Wala ka ng gastos ron. Basta yung magiging kasunduan natin palagi mong babasbasan ng mga manok ko para laging panalo. Pang derby yung mga manok ko ron at hindi sila basta-bastang alaga. Mamahalin din yung mga ginagamit kong pag-aalaga sa kanila. Kaya sigurado akong hindi ka magsisisi kapag sumama ka sa akin. Magbabago na ang buhay ninyo at ang tahanang ito na sawali, sigurado akong magiging semento. At sino naman ho ang nagturo sa inyo na magtungo rito sa aming tahanan? Hindi ko kayo kilala at paano niyong nalaman ang pangalan ko? Ano ka ba, Enteng? Bantog na ang pangalan mo. Kahit na nga ba paminsan-minsan ka lang nagtutungo ron sa may sabungan. Ang nagsabi pala sa akin ay si Asing. Subok na subukan na raw niya. At hindi lang siya, pati na rin yung kanyang mga kasamahan. Walang talo yung mga manok na pinabasbasan nila sa'yo. Kaya kinakailangan kong tulong mo. Dahil may mas malalaki akong laban. At ang kasamahan ko ron ay mayayamang tao. Ngayon pa lamang ho ay humihingi na ako ng pasensya. Hindi ako sasama sa inyo. Dahil hindi ko ipapagamit ang kakayanan ko para lamang yumaman sa sabong. Maganap na lang ho kayo ng iba. Marami naman ho diyang magagaling humawak ng manok. Enteng naman, minsan lang kumatok sa'yo ang isang magandang oportunidad. Huwag mo nang pakawalan. Tingnan mo nga may 2 ka pang anak. Iaasa mo lang ba sa paghahanap buhay sa bukid? Samantalang eto ako ngayon, binibigyan ka ng pagkakataon para maging isa sa aking mga tauhan. Salamat na lang ho sa magandang oportunidad na inaalok ninyo. Makakaalis na ho kayo dahil kahit na ano pang pilit nyo sa akin,
Hindi ako masisilaw sa kayamanan ninyo. Nabigo ang lalaking kumbinsihin nitong si Enteng kahit na ilang porsyento pa ng halaga na inaalok sa kanyang salapi upang panghawakan lamang ang kanyang mga manok. Hindi yun tinanggap ni Enteng. Nanindigan siya sa kanyang mga salita at nang makalayo na nga ang lalaki, narinig pala ng kanyang asawang si Marie ang usapan. Sambit pang wika nito sa muli niyang pagpasok sa loob ng tahanan. Akala ko, Enteng, masisilaw ka sa salaping inaalok sa iyo. Tama na sa atin ang buhay na ito. Hindi naman ako naghahangad ng mas maganda pang buhay. Dahil alam ko na ang salapi ay pangsamantala lang sa mundong ito. Lahat tayo ay papanaw at iiwan din ang lahat ng kagamitan na kung ano man ang ipinundar natin dito sa mundo. Huwag kang mag-alala, Marie. Hindi ko talaga tatanggapin yon. Di ba noon pa man sinasabi ko na sa'yo? Libangan ko lang ang pagsasabong at hindi ko intensyon na yumaman dyan. Tinagurihan lang nila akong Enteng Manok dahil kakaiba ako kapag sumasabong. Walang talo kahit ni isa pagmula pa noon hanggang ngayon. Subalit upang silawin ang sarili ko sa salapi, malabong mangyari sa akin yon dahil may alam akong hindi nila alam at yun ang pinangangalagaan ko. Bago pa man lubusang sumapit ang dilim, muling may nagtungong isang pasyente sa kanyang tahanan. Kakaibang nangyayari sa kanyang pasyente. Nakatali ang dalawang kamay at paa nang dumating sa tahanan nila Enteng. Pasan-pasan ng kanyang pamilya ang pasyente at nang iupo na nga sa loob ng tahanan, tumutulo ang laway habang nanlilisik ang mga mata na naninigas ang mga daliri habang patuloy na nag-aangil. Sambit pang wika nito na nakakaramdam ng takot sa presensya ni Enteng. Bakit dito niyo ako dinala? Pakawalan niyo na lamang ako. Ayaw ko sa tahanang ito. Nagliliwanag ang taong yan sa aking harapan. Hindi ko kayang titigan. Mamamatay ako rito. Aalis na lamang ako sa lugar na ito at hindi na ako muling babalik pa. Ipinapangako ko yan. Ang presensya ng itim na bertud na nasa iyong katawan ang sumasakop sa iyong espiritu upang maging isa kang aswang. Tama ba ako sa sinasabi ko? Nagbabago ka ng anyo sa 10 oras ng gabi upang maghanap ng iyong pagkain. Ginang, dati na hubang ganyan ang anak ninyo? Sa katunayan, Enteng, hindi siya dating ganyan. Maayos naman siyang namumuhay. Yung tipong isang normal na tao, tulad namin. Subalit dumating na lamang ang araw na umuwi siya sa aming tahanan na may dugo ang kanyang kasuotan. Tinatanong namin siya kung anong nangyari. Subalit hindi siya nagpapaliwanag sa amin. Tiningnan namin ang kanyang buong katawan, baka may sugat lang kaya nagdurugo. Subalit ni isa ay wala. Kaya nagtataka kami kung saan nanggagaling ang dugo sa kanyang damit. Hanggang sa isang gabi, napansin namin siyang kusang tumatayo sa kanyang higaan. Tumatalon sa may bintana tuwing 12:00 ng madaling araw at alauna. At bumabalik siya sa aming tahanan ay umaga na nandoon sa silong pa ng aming tahanan. Sa unang tingin ko palang ho sa anak ninyo, niyanggaw ho siya. Titigan niyo ho ang kanyang mata. 2 uri ho ng espiritu ang nasa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang orihinal na espiritong nagmamakaawa at ang isang espiritu ng diablong kinukulong ang kanyang kaluluwa upang panghawakan ang kanyang katawan kapag sumasapit na ang kadiliman. Aalamin ko kung saan naninirahan ng mga aswang na yon upang mabigyan sila ng leksyon nang hindi na sila makapangyanggaw pa. Kinalasang pagkakatali sa kamay at paa ng pasyente, subalit hindi ito makagalaw dahil sa lakas ng presensya ni Enteng. Gamit ang kanyang espiritual na panali at pamako, kaagad niya itong pinarusahan habang kinakausap ang nilalang na nasa loob ng katawan ng kanyang pasyente. Wika pa ni Enteng habang may hawak na balahibo ng manok na kanyang ginagamit sa pagpapasakit. Nakikita mo ba ito? Isang simpleng balahibo ng manok. Pero mapaminsala, kaya kitang paslangin gamit lamang ito. Yun ay kung hindi mo sasagutin ang mga tanong ko ng maayos. San kayo ngayon naninirahan at ang ibang mga kasama ninyo na nagyanggaw sa taong ito? Inay, tulungan mo ako. Nasasaktan ako sa ginagawa ng taong ito. Gusto mo ba akong mamatay? Anak mo ko, inay. Kaya wag mo akong pabayaan. Wag ho kayong maawa sa kanya. Hindi ho yan ang anak ninyo. Nakakulong ang espiritu ng iyong anak sa loob din ng kanyang katawan at ang nagsasalita ngayon ay ang isang diablo na nagahari ngayon sa inyong anak. Patuloy na nagmaang-maangan ng nilalang
Hindi sumasagot sa mga katanungan ni Enteng hanggang sa patuloy niyang ilapat ang balahibo ng manok. Nagsumigaw ito na para bang kinakatay. Ang sakit! Tigilan mo ang ginagawa mo! Parang mapuputol ang mga daliri ko dahil sa lakas ng voltahe ng kuryente na dumadaloy sa bukong katawan. Mas pinipili mo pang masaktan kaysa sabihin sa akin kung saan ngayon naninirahan ng mga kasama ninyo. Saang lupalop ng bundok sila ngayon nagtatago dahil susuyurin ko ang gubat upang bigyan sila ng leksyon sa kanilang masasamang gawain. Nagpatuloy ang paggamit ni Enteng ng balahibo ng manok at nang hindi nakayanin ng nilalang, itinuro na nito kung saan nagtatago ang kanyang mga kasamahan. May kalayuan niyon na nasa matarik na bundok at may nagtataasang puno na hindi basta-bastang pinapasok ng mga tao. Ngayon ay nasabi ko na, pakawalan mo na ako. Hinang-hinada ang aking katawan. Hindi pa tayo tapos. Paano ninyong niyanggaw ang taong ito? Gayong nasa malayo ang tahanan ninyo. Dinala nyo ba siya sa inyong tahanan? Hindi. Naging magkaibigan kami sa pagpuputol ng kahoy. Dahil yun ang kanyang hanap buhay. Tinulungan ko siya at yun ang naging pagkakataon ko. At nang bigyan ko siya ng pagkain, doon ko inihalo ang isang itim na bertud na may kasamang itim na orasyon hanggang sa maging kasama na namin siya kapag inaangkin na ng itim na bertud ang kanyang pagkatao. Ano ang dugo sa kanyang damit? Kumain na rin ba siya ng tao? Hindi pa tao ang kinakain niya. Mga nauhuli pa lamang niya na ligaw na hayop. Kung saan kami noon nangunguha ng kahoy, doon din siya nangahunting para sa kanyang pagkain. Mabuti naman kung gayon. Pasensya ka na. Inihingi ko na ng permiso sa itaas. Napapaslangin na kita ngayon upang lubusan ang paggaling ng taong ito. Salamat sa impormasyong ibinahagi mo dahil ang iba pa ninyong mga kasamahan ay iisa-isahin kong papaslangin. Wag mo kong paslangin. Magbabago na ako. Hindi na ako muling gagawa ng pangyayanggaw. Pati na rin ang pagpaslang ng hayop at tao. Subalit ipinagpatuloy pa rin ni Enteng ang pagpaslang sa nilalang. Gamit lamang ang balahibo o pakpak ng manok. Kinargahan niya yun ng orasyon at tinilapat sa leeg ng pasyente ng paulit-ulit. At nang mawala na ito ng malay, tinawag niya na ang tunay na espiritu na nagmamay-ari ng katawan. Maya-maya pa, nagulat ang kanyang pasyente kung bakit nanduro na sila sa loob ng tahanan ni Enteng dahil sa wala siyang alam patungkol sa nangyayari sa kanya. Inay, ano pong nangyari sa akin? At bakit po nandito ko ngayon? Anak ko, ginamot ka ni Enteng. Magaling ka na anak. Pinaslang na ni Enteng ang gumagambala sa iyo. Yung taong naging kasama mo sa pagpuputol ng kahoy. Siya ang salarin sa pagbabago ng iyong ugali. Ngayon ay malaya ka na anak. At hindi ka na muling gagambalain ng nilalang na yon para muling maging aswang. Ano ho, inay? Naging aswang ho ako? Totoong sinasabi ng nanay mo. Pero kalimutan mo na yon. Isipin mo na lamang na isang masamang panaginip. Parati mong ilagay sa bulsa mo ang panguntrang ito upang hindi ka na muling malapitan ng kahit na sino mang masamang uri ng nilalang. Dahil sa iyong pagtitiwala, padali ka niyang nalinlang upang yang gawin na maging kauri nila. Lubusan ng pasasalamat ng pamilya kay Enteng. Nagkaroon siya ng bagong pagtutunan ng pansin. Ang puksain ng mga aswang na paminsan-minsan ay nagpapanggap na isang normal na tao upang makapangyanggaw gamit ang kanilang mga alagang itim na bertud. O Enteng, bakit tinahasa mo na naman yung kulay pula mong punyal na tanso? Ngayon ko lang uli nakita yan sa'yo. May pinaplano ka ba? Oo, Marie. Paminsan-minsan ko lang ilabas ito kapag may kinakailangan lang akong tapusin. Andyan ka na naman, Enteng eh. Isasalang mo na naman sa kapahamakan niyang sarili mo para lamang sa kapakanan ng mga tao rito. Ano ka ba, Marie? Nanumpa ako noon kay Lolo na ang lahat na misyon na kanyang nahinto ay muli kong ipagpapatuloy. Isinumpa ko yun sa kanyang harapan, pati na rin sa kanyang puntod. At isa pa, huwag kang mag-alala. Hindi ako mapapahamak dahil kargado ko ng iba't ibang uri ng usal, pati na rin ang agimat sa aking katawan. Wala nang nagawa si Marie sa pinaplano ni Enteng. Ipinagpatuloy ang pag-ahasa ng kanyang tanso at mas lalo pang pinalakas ang kanyang pagdarasal. Binuksan ang lumang baol ng kanyang lolo kung saan inanduro ng ibang mga orasyon, pati na rin ang lihim na karunungan na ilang taon nang nagpasa-pasa magmula pa sa kanilang mga ninuno. Itay, ano pong ginagawa ninyo?
Parang napapadalas po yata ang pagbabasa ninyo ng librong ito. Pati na rin po ang pagsisindi ninyo ng kandila. Ano po ba yan, Itay? Anak, hindi mo pa lubusang maunawaan sa ngayon. Pero balang araw, wala rin akong ibang pagpapasahan kung di kayo ng kuya mo. Sagrado ang librong ito, pati na rin ang mga gamit rito. Nanggaling pa ito sa ating mga ninuno. Ipinasa sa akin ng iyong lolo. Kaya magpanggang sa ngayon ay pinangangalagaan ko rin. Ganun po ba? Ibig niyo pong sabihin makakaabot pa rin po yan sa amin ni Kuya? Tingnan niyo nga po, parang matagal na po yan sa pagkakalagay dito sa may baul. Tama ka anak, subalit ang kaalamang ipinapasa ng mga lumang gamit nito ay mananatili pa rin dahil may masasamang uri pa ring nilalang na namimirwisyo sa ating mundo. At nangakmang hahawakan ng bata ang kanyang pulang habak na parati niyang dinadala sa tuwing magtutungo siya sa sabungan o kaya naman ay sa kanyang panggagamot. Pinigilan ito ni Enteng sa kadahilan ng hindi pa handa ang bata. Malakas ang enerhiyang nakapaloob sa pulang habak na iyon dahil sa iba't ibang uri ng mga medalyon pati na rin ang mga mutya ang nakakarga sa kanyang pulang habak. Anak, wag mong hawakan yan. Bakit naman po, Itay? Ang ganda-ganda naman po nito pero mukha po siyang mabigat. Bakit yun naman po pinagbabawal na hawakan ko? Anak, may mga bagay na mahirap ang ipaliwanag sa sitwasyon ng edad mo ngayon dahil hindi mo rin talaga mauunawaan. Sige na't magtungo ka na ron sa iyong nanay. Huwag mo na akong abalahin dito at marami pa akong ginagawa. At nang makalis na nga ang bata, muli siyang nagsindi ng kandila roon. Ipinagpatuloy ang kanyang pagdarasal, sabay ihip sa kanyang habak at idinampi ito sa kanyang labi. Matapos ay inilagay sa kanyang bewang. At nang matapos na ang kanyang isinagawang ritual, muli nang isinarado ang kanyang baul. Ibinalik roon ang tansong punyal, subalit ang habak ay nananatili sa kanyang bewang. Maya-maya pa'y nagpaalam ito kay Marie na magtutungo siya sa oras na yun sa bundok. Ikukonsagra niya sa pamamagitan ng kalikasan ng kanyang pulang habak upang magkaroon nito ng dagdag na lakas na nanggagaling sa natural na kapangyarihan ng kalikasan. Oras na ng gabi, Enteng. Hindi ba maaaring ipagpabukas na lang yan? Delikado para sa iyo roon. Baka may mababangis na hayop na roon. Hindi ka ba natatakot? Bakit naman ako matatakot, Marie? Silang matakot sa akin. Hindi ko pinaghihirapan ang mga gamit na ito para sa wala lang. Kaya nga magtutungo ako roon upang mas lalong palakasin ang pulang habak na ipinamana sa akin noon ni Lolo. Martes ngayon at kabilugan ng buwan. Ito ang tamang oras para palakasin ang aking gamit. Bukas na rin ako ng umaga makakauwi. Doon na ako matutulog sa maliit na kubo. Hindi rin naman kita mapipigilan. Magdala ka roon ng itak para kahit papano may magagamit ka sa mababangis na hayop. Huwag ka na nga masyadong mag-alala. Bukas na bukas rin ay bababa rin naman kagad ako. Hindi na nga napigilan itong si Enteng. Kumuha ng isa sa kanilang gasera. Binaybay ang daan patungo sa bukid. Nanatili pa rin sa kanyang bewang ang pulang habak. Subalit sa kanyang paglalakad na habang unti-unti siyang lumalayo sa kanilang tahanan, kaagad niyang naramdaman na tila ba may sumusunod sa kanya at isa itong mabilis na nilalang. Ang tawag nito sa Kabisayan ay isang sigbing na may hahalin tulad sa kanggaro at aso. Ipinagpatuloy niya pa rin ang kanyang paglalakad dahil alam niya na ang sigbin na yun ay inutusan ng isang nilalang, maaaring aswang o kaya naman ay mangkukulam at barangan na silang madalas na nag-aalaga ng sigbin. Pabulong pang wika ni Enteng habang bitbit ang isang gasera na nagbibigay liwanag sa kanyang daan. Inutusan niyo pang alaga ninyo para magmanman sa akin? Siguro kanina pa itong nasa labas ng tahanan. Hindi lang siya makapasok sa aming bakuran dahil sa dami ng pangontra. Ngayon ko lang rin naramdaman na kanina pa palang may nagmamanman sa akin. Sige, sumunod ka lang. Paghihintay ako ng tamang pagkakataon para sa'yo at sigurado kung hindi ka na makakabalik sa iyong mga amo. Hanggang sa lubusang makarating si Enteng sa tuktok ng bundok kung nasa saan ang kanyang kubo. Imbis na mas paliwanagin pa ang kanyang gasera, umagsiga pa roon sa paligid. Mas minabuti ni Enteng na patayin ang kanyang nag-iisang gasera roon. Umupo sa may pintuan ng kubo, pinakiramdaman ang paligid, sabay usal ng mga orasyon. Itinuro ang kanyang dalawang daliri kung nasa saan ang sigbin sa likuran ng isang malaking puno. Kala mo hindi kita makikita sa gitna ng dilim? Hindi ka na ngayon makakagalaw. Tanggapin mo ang orasyong ito.
para sa iyong kamatayan. Orasyong pamaslang para sa mga alaga ng makakaliwang kapangyarihan. Ni hindi na nga nakagalawang nilalang na yon, kaagad na pinaslang ni Enteng dahil delikado ang mga sigbin, lalo na kung ang mga nag-aalaga ay may maitim na budhi. Wala silang ibang ituturo roon kung di kasamaan na ikapipinsala ng mga tao. At nang matapos niyang paslangin ang nilalang, muli siyang nagsindi ng gasera, nagtungo sa may puno na may bukal ng tubig. Sagrado umano iyon at tinatawag niyang bendeta. Ibinabasbas niya ito sa kanyang pulang habak, pati na rin sa kanyang katawan dahil sa kanyang paniniwalang sa panahon pa ng kanyang mga ninuno, nagmimilagro na ang tubig na iyon na kung sino man ang makainom o makadampi roon ay nalilinis ang katawan at nawawala ang karamdaman. Ang sarap sa pakiramdam. Kakaiba talaga ang balong ito. Mas mabisa ito kaysa sa simbahan. Isang natural na tubig. Tubig na nagmumula sa kalikasan. Salamat sa mga nagbabantay na nandirito. Pinapanatili pa rin ninyong malinis ang balon. 3 nilalang na nasa anyong ibon ang nasa harapan ni Enteng. Kulay puti iyon. Sila ang mga bantay ng balon at ang bawat isa sa kanila ay mga anghel. Kaya naman nasabi ni Enteng na mas mabisa ang balon na iyon kaysa sa simbahan dahil sa 3 malalakas na bantay na mga mandirigmang anghel. Sambit pang wika ng isa roon sa pagbabago nito ng kanyang anyo. Mukhang may pinaghahandaan ka, Enteng. Isang malaking digmaan. Mas lalo mong pinalalakas ang iyong mga gamit. At kung kailangan mong tulong namin, Enteng, sambitin mo lamang ang aming mga pangalan. Kaagad kaming darating upang tumulong sa iyo. Maraming salamat sa inyo. Sapat na ang lahat ng kakayanang mayroon ako. Ipinamana na sa akin lahat ni Lolo. Pero kung sakaling kailanganin ko man ng tulong ninyo, huwag kayong mag-alala. Isa-isa kong bibigkasin ang mga pangalan ninyong 3. Wala kang pinagkaiba sa iyong lolo. Isa rin siyang mandirigmang tulad mo. Matapang siya, kaya hindi siya nagkamali na sa iyo ipasang lahat ng kanyang kakayanan. Umaasa kaming mananalo ka, Enteng, sa kahit na anumang uri ng laban. Dahil may basbas ka ng kalangitan na hindi matatalo ng kahit na sino man. Matapos magliwanag ng anghel na yon, muli itong nanumbalik sa pagiging ibon na kung pagmamasdan nga naman ay isa lamang itong normal na ibong palipat-lipat sa mga punong nanduroon. Hanggang sa magpaalam na itong si Enteng, bumalik sa kanyang maliit na kubo. Naghanda roon para sa kanyang konsagrasyon. Ipagpapatuloy niya pa ang kanyang pagdarasal sa 10 oras ng gabi hanggang sa tumungtong ng 3:00 ng madaling araw. Ang oras na iyon ay ang pagbubukas ng pintuan ng kalangitan na magsasaboy ng kapangyarihan sa kung sino mang may alam na makakasalo tulad ni Enteng. Sapat na sigurong lahat ng ito. Oras na rin para magpahinga. 3:30 na rin ng madaling araw. Muli nang magsasarado ang pintuan ng kalangitan. Nakuha ko ng kailangan kong kapangyarihan. Handa na ako upang humarap sa mga nilalang na yon. At dahil sa pagod at puyat ni Enteng, kaagad din siyang nakatulog sa kanyang maliit na kubo. Hanggang sa magising siya sa naramdaman niyang kaluskos sa paligid. Dahan-dahan siyang tumayo at sa pagsilip niya sa awang ng dingding, maliwanag na ang araw at ang kaluskos na yon ay nagmumula sa baboy ramong gubat. Umaga na pala, napasarap yata ang tulog ko. Makapaganda na nga, tsak na naghihintay na sa akin si Marie. Subalit bago siya umalis sa kubong yon, may isang matandang napadaan sa kanyang kinaroroonan. Alam niya ang uri nito dahil sa likot ng kanyang mata at takot kay Enteng na hindi ito makatitig ng diretsyo. Pasensya na kayo, amang. Nagawi ako sa kubong ito. Hindi ko na alam ang daan papauwi. Kaya nang makita ko ang iyong kubo, nagbaka sakali na akong magtungo upang magtanong. Baka alam ninyo ang daan patungo sa bundok ng mga itim na kahoy. Bundok ho ng mga itim na kahoy? May kalayuan ho yun dito. At paano ho kayong nagawi sa lugar na ito? Samantalang, sa edad niyo hong yan, hindi na ho kakayanin ang inyong katawan para sa paglalakbay. Sigurado ka ho ba sa sinasabi mo? Dahil ang itim na kahoy ay nanduroon pa ho sa mas malayong burol. Naliligaw talaga ako, iho. Hindi naman siguro kung magtatanong sa iyo kung alam ko pa rin ang papabalik roon. Hanggang sa maging seryoso si Enteng sa kanyang pagsasalita, dinirekta niya na sa pagtatanong ang matandang yon
dahil sa kinakailangan niya ng bumaba at hinihintay na siya ng kanyang asawang si Marie. Sambit pang wika ni Enteng. Pasensya na ho kayo. Hindi ko lang alam kung nagiging ulyanin na ba kayo dahil sa inyong edad o nagpapanggap lang kayong naliligaw dahil ang lugar ng itim na kahoy ay pinamumugaran ng mga aswang. Paano kang maninirahan doon kung isa kang normal na tao? Anong pakay mo sa akin dahil hindi ako nag-aaksaya ng oras para sa inyo upang makipaglukuhan? Mas lalong napayuko ang matanda sa pag-aakalang walang alam itong si Enteng. Hindi na ito muling nagsalita, kagad na umalis sa kanyang harapan. Nagtungo ito sa mas masukal na damuhan hanggang sa hindi na makita ni Enteng ang matanda. Muli niya pa itong sinulyapan doon at nang hindi niya na maramdaman ang presensya nito, nawala na rin doon ang itim na baboy ramo na kanina pang paali-aligid sa kanyang kubo. Kakaibang uri ng kakayanan ng mga nilalang na yon. Kaya nilang itago ang kanilang pagiging aswang na hindi ko naramdaman. Subalit ang kanilang mga mata ay hindi makakapagsinungaling sa akin. Aswang ang matandang yon, pati na rin ang baboy ramo. Sa muling pagbabalik ni Enteng sa kanilang tahanan, hinihintay na siya ng kanyang kababatang si Damian. Malapit ito sa kanya dahil umano sa nangyari sa kanyang kapitbahay na halos ang lahat ng pamilya sa loob ng isang tahanan ay may karamdaman. Kaya naman nagtataka itong si Damian kung papanong nangyari yon. Nasabay-sabay ang lahat, pati na rin ang mga bata at magulang ng kanyang kapitbahay. O paring Damian, naligaw ka yata ngayon dito. Oo paring Enteng, naawa na kasi ako dun sa kapitbahay namin eh. Halos 1 linggo nang hindi nakakapaghanap buhay ang mga magulang. Hindi ko naman sila madala-dala rito dahil ang dami nila. Kaya kusa na akong sumadya sa'yo para matulungan yung kapitbahay kong yon. Ano bang nangyari? Nagkaroon ng mga bulutong tubig ang mga balat nila. Nagsimula lang raw yun sa iisa eh, hanggang sa kumalat sa buong pamilya. Pero ang ipinagtataka ko, nakakatakot ang kanilang mga balat. Namumulan na ito habang isa-isang napipisa. Samantalang ayon naman sa mga magulang mga bata pa lamang umano sila nagkaroon na sila ng ganun. Kaya hindi maaaring magkaroon uli sila ng bulutong tubig. Tama ka ron paring Damian. Sige't pupuntahan natin. Kararating ko lang rin kasi galing sa bukid. Magpapaalam lang ako kay Marie. Baka kasi hanapin na naman kagad ako eh. Sige paring Enteng, maghihintay lang ako rito sa labas ng tahanan ninyo. Kagad na nagpaalam nga itong si Enteng. Sumang-ayon naman ang kanyang asawang si Marie. Dali-dali silang nagtungo sa nasabing tahanan. At sa kanyang pagdating nga roon, nakahilata ang buong pamilya. Nagsisipagsakitan ng mga ulo kasabay pa noon ng lagnat. Enteng, itong kalagayan nila rito. Dinadalahan na nga lang namin ng pagkain para kahit papano makaraos man lamang sila. Pero hindi ko naman kasi patuloy na matutulungan sila sa sitwasyon nilang yan. May pamilya rin ako, kaya ito na lamang naisip kong paraan. Sige paring Damian, titingnan ko kung anong may tutulong ko. Dahan-dahan nilang iniupo ang padre di pamilya at kahit na nga nananakit ang buong katawan, kinausap pa rin niyo ni Enteng upang alamin ang punot dulo ng nangyari. Sambit pang wika ni Mang Tuning patungkol sa nangyari sa kanyang pamilya. Mang Tuning, kaya niyo bang magsalita? Kasing nakikita ko sa nangyari sa inyo, kagagawan ho ito ng tao at hindi ho ng elemento. Maaari niyo bang sabihin sa akin kung may nakaaway kayo? Meron, Enteng. Si Dodong, minsan ko lang naman siyang naagawan sa pagsasaka. Nakianihan kami nun sa palayan. Ang sabi naman niya sa akin nun magpapahinga raw muna siya ng 1 araw. Kaya ako muna yung pinahalili niya. Ginawa ko naman yung trabaho dahil kailangan din ng pamilya ko. Wala naman kaming ibang usapan kung di ako lang yung ahalili sa kanya. Yung pwesto niyang inaani, ako muna yung gagapas. Pero matapos ang anihang yun humihingi siya sa akin ng kaparte. Kukunting palay rin lang naman ang nakuha ko ron. Sakto lang rin dito para sa pamilya ko. At saka wala naman kaming usapan na may kaparte siya. Akala ko pinakatulong niya na yun para sa aking pamilya. Kaya magmula nun, nagsimula ng karamdamang ito magmula sa akin hanggang sa aking asawa at mga anak. Mabuti naman at sinabi ninyo. Pero hindi ho lalaki ang nagpapasakit sa inyo. Isa ho siyang babae. Marahil ay asawa ho siya ni Dodong. Mahaba ang kanyang buhok at isa ho siyang mangkukulam na may kasama rin hong barang. 2 uri ang kakayanan niya. Kaya may kalakasan din ho ang babaeng ito. At ang pamilya ninyong walang malay sa nangyari ay dinamay pa niya. Kaya pa ho ba ng katawan ninyo na pasanibin ko sa inyong katawan ng mangkukulam at barangan na yon? Kaya ko pa naman Enteng. Nananakit lang talaga ang mga balat ko. Pati na rin ang aking mga kasukasuan
Dahil na rin siguro sa lagnat. Sige ho, ako ang bahala sa inyo. Magtiwala lang ho kayo sa akin. At nang pumikit na nga si Mang Tuning, kagad na tinawag ni Enteng ang espiritu ng mangkukulam na barangan. Kagad din namang pumasok sa katawan ng pasyente. Pagtatanong na wika pa ni Enteng kung bakit dinamay pa ang pamilya ni Mang Tuning sa kanilang samaan ng loob. Baka maaari naman hong maidala sa pakiusap ito. Bakit dinamay niyo pa ho ang mga bata? At isa pa si Mang Tuning lang naman ho yata at Mang Dodong ang dapat na mag-usap patungkol dito. Bakit nakikialam pa ho kayo? Dahil ho ba dyan sa kaliwang kaalaman ninyo? Kaya pati ang mga batang walang muwang ay dinadamay ninyo sa karamdaman? Ikaw ang hindi dapat makialam dito. Labas ka na sa nangyayari. Hayaan mong pasakitan ko ang buong pamilyang yan dahil sa pagdadamot nila patungkol sa aming sinasakahan. Iyang sabi naman ho sa akin ni Mang Tuning wala naman daw usapan patungkol sa hatian. Ipinaubaya ho sa kanya ni Mang Dodong yon. Bakit ho nagkaganito? At saka pwede nyo naman hong daanin sa mabuting usapan. Hindi ho yung ganito. Patalikod ho kayo kung lumaban. Naapektuhan na ang paghahanap buhay ni Mang Tuning. Yun talaga ang layunin ko. Ang maranasan nilang magutom. Kahit na 2 kilo man lang ng bigas ay hindi kami binigyan. Kaya magdosa silang lahat sa kadahilan ng hindi nila alam na ang asawa ni Dodong ay isang mangkukulam at barangan. Andyan ho tayo Palibasa ba may ganyang uri kayo ng kakayanan? Gagamitin nyo na upang makapanakit ng kapwa? Paano kung ibalik ko yan sa pamilya ninyo? Ang lahat ho ng karamdamang ito, matutuwa ho ba kayo? Subukan mo, iho. Yun ay kung tatalabyan sa aking mga anak. Protektado sila ng aking kakayanan. Kaya huwag mong ipagmalaki sa akin ang lahat ng sinasabi mo. Baka wala ka pa sa kalingkingan ng aking karunungan. Ganun ho ba? Sakto. Kagagaling ko lang ho sa pagpapalakas ng aking gamit. Ikaw ang una kong paggagamitan nito at ipaparamdam ko sa'yo kung gaano kasakit ang ginagawa mo. Ibabalik ko ang lahat ng ito sa iyong mga anak. Kaya habang may oras pa at hindi pa ako gumagawa ng aksyon, kalasin mo na ang lahat ng yan upang hindi na ito pagdusahan pa ng iyong pamilya. At dahil sa pagmamatigas ng barangang mangkukulam, ipinaramdam ni Enteng ang lakas ng kanyang gamit sa pamamagitan ng sumbalik. Idinamay niya iyon upang magising sa katotohanan ng barangang mangkukulam na hindi lang siyang may uri ng ganoong kakayanan na kanyang ipinagmamalaki kay Enteng. Sa kapangyarihang dulot nito, ibinabalik ko ang lahat ng pasakit na ginawa ng babae. Mararamdaman ng kanyang asawa at mga anak na sa isang ihip lang may lilipat ang lahat ng karamdaman sa iyong minamahal na pamilya. Maya-maya lang ay unti-unting sumimangot ang barangan. Nang mapansin niyang ang mga bulutong sa balat ng pasyente ni Enteng ay unti-unting kumukupis, nawawala ng tubig. Subalit nanduroon pa rin ang mga bakas. Sinyalis lamang yon na nailipat na ni Enteng sa pamilya ng barangan ang lahat ng pasakit na kanyang ginawa. Sambit pang wika nito kay Enteng habang galit na galit sa kanyang ginawang sumbalik. Isa kang lapastangan. Paano mong natutunan ang lahat ng yan? Samantalang, alagad ka ng liwanag. Kalasin mo ang ginawa mo sa aking mga anak dahil pagdudusaan mo ang lahat ng yon habang buhay kapag hindi mo kinalas ang sumbalik na yon. Mukhang nabaliktad na yata ang sitwasyon. Ikaw nang nakikiusap ngayon. Samantalang kanina ako yung nakikiusap sa'yo. Subalit anong ginawa mo? Hindi ka naniwala sa akin. Walang imposible para sa amin dahil ang kaalaman ninyo ay alam din namin. Hindi magiging perpekto ang liwanag kung walang dilim, kaya binabalanse namin ang aming kaalaman. Paano naming mapoprotektahan ang aming sarili kung hindi namin alam ang mga ginagawa ninyo? Nakadepende sa pinagagamitan namin ang aming kakayanan, kaya upang iparanas sa iyo ang sakit, makikita at mararamdaman mo yun ngayon sa iyong pamilya. At hindi mo makakalas ang lahat ng pasakit na yon maliban sa magiging pakiusap sa akin ng aking pasyente. Magmakaawa ka sa pamilya ni Mang Tuning dahil nasa kanilang susi upang kalasin ko ang sumbalik na yon. Isa kang lapastangan. Ipaparamdam ko sa iyo ang aking galit. Tanggapin mo ang itim na orasyon at ang aking mga alagang insekto na gagapang sa iyong katawan. May nagsipaglabas ang mga insekto sa paligid ng tahanan. May mga alupihan, malalaking langgam
at kung ano-ano pa. Subalit hindi yun makalapit kay Enteng. Naanimoy protektado ito ng malakas na puwersa. Kaya naman ang mga insekto ay isa-isa lamang na tinapakan ni Enteng. Walang nagawa ang mambabarang. Kaya naman ginamitan na ng dasyo ni Enteng. Patuloy na nagorasyon sa kanyang daliri gamit ang mga pambihirang usal na halos ikamatay kaagad ng mangkukulam na barangan. Napakalakas ng kapangyarihan mo. Saan ang gagaling yan? Sumusuko na ako. Hindi ko na sila gagambalain. Itigil mo lang yung ginagawa mo. Ngayon ay nagmamakaawa ka. Nasaan ang pinagmamalaki mo? Akala ko ba isa kang malakas na mambabarang at mangkukulam? Tinangkin mo ng itim na kapangyarihan pero hindi ka pa rin uubra sa akin. Lumuhod ka sa harapan ng pamilya ni Mang Tuning at tumingi ka ng tawad sa kanila. Pakiusapan mo sila na bigyan kita ng ikalawang buhay at kalasin ko ang sumbalik na ibinigay ko sa iyong pamilya. Kapag nagawa mo yon, hahanga ako sa iyo. At kahit nga na nangihina, dahan-dahan itong tumayo sa kanyang kinauupuan. Lumuhod sa harapan ng pamilya ni Mang Tuning, humingi ng tawad. At dahil na rin sa kabutihan ng pamilya ni Mang Tuning, pinatawad nila ito. At ibinigay ang pahintulot na tanggalin ng sumbalik. Subalit humingi ng pabor si Enteng bago kalasin ang sumbalik na yon. Wika pa nito sa mangkukulam na barangan habang nakaluhod sa pamilya ni Mang Tuning. Sana kanina mo pa ginawa yan, pero bago ko kalasin ang sumbalik, sunugin mo ang lahat ng iyong mga gamit. Ang itim na manika at ang kulay pulang libro, gayon na rin ang itim na medalyon. Yun ang huling hiling ko sa'yo upang hindi ka na makapanakit pa ng ibang tao. Sige na't bilisan mo. Wag na wag mo kong lulukuhin dahil nakikita ko ang tahanan ninyo, pati na rin ang sitwasyon ng iyong pamilya ngayon. Matapos may sagawa ang pagsusunog, kaagad din namang tinupad ni Enteng ang kasunduan. Pinakawalan niya rin ang mangkukulam at ang pamilya ni Mang Tuning ay para bang nagdahilan lang ng mga oras na yon na wala ang lagnat. Kumupis ang kanilang mga bulutong tubig sa balat, subalit nagbigkas siya ng isang malakas na orasyon sa isang timbang tubig at ang tubig na yon ay paulit-ulit nilang ihahaplas sa kanilang buong katawan hanggang sa lubusang mawala ang bakas na iniwan ng mangkukulam at barangan na iyon. Maraming salamat, Enteng. Pati sa'yo, Damian. Akala ko talaga mamamatay na kami ng pamilya ko. Utang namin ang buhay namin sa inyo. Hindi ko naman nakalain na dahil lamang sa pag-aaning yon, ganito ang magiging sitwasyon namin. Huwag na ho kayong mag-alala, Mang Tuning. Siguro mga 1 linggo lang, makakabalik na uli kayo sa pagsasaka. Mawawala na rin ang mga bakas na yun sa inyong balat. Ewan ko na lang kung magpakita pa sa inyo si Mang Dodong, pati na rin ang kanyang asawa. Hindi naman po ako galit sa kanila. Siguro may kasalanan nga rin ako ron. Yun nga lang, hindi kami nagkaunawaan. Sa susunod hindi na ako tatanggap ng paani. Sariling sikap na lamang ako upang hindi madamay ang pamilya ko. Pabuti pa nga ho, Mang Tuning. Yung dating sinasaka nyo na lang ho para wala na ho kayo ibang makabangga. Paano ho ba yan? Aalis na ho kami ni Damian. Sige ho, Mang Tuning. Pagaling po kayo kaagad ah. At kung may kailangan pa po kayo sa amin ng asawa ko, pwede ho kayo magtungo sa amin. Bibigyan ho kita ng bigas para kahit papano habang patuloy kayo nagpapagaling, meron kayong masasaing dito. Salamat, Damian. Ang laking tulong na ginawa mo sa amin ito hindi namin makakalimutan. Kinabukasan ay kagad na naghanda si Enteng upang magtungo sa nasabing burol, ang burol ng mga itim na kahoy, kung saan nanduro ng mga aswang. Kinuha niya ang punyal na tanso at muling isinakbit ang pulang habak. Wika pa ng kanyang asawang si Marie habang nanduroon sa may kusina. Sigurado ka na ba riyan, Enteng? Hindi ka na ba mapipigilan? Oo, Marie. Kinakailangan kong gawin ito dahil yun ang inuutos ng puso't isip ko. Kinakailangan ko silang paslangin upang lubusang manahimik ang bawat sityo. Dahil kung patuloy lamang silang manggagambala rito, walang ibang pupuksa sa kanila kung di ako lang. Mag-iingat ka dahil tuso ang mga yan. Maghihintay kami rito ng mga anak mo o etong pagkain kailangan mong dalahin. Malayo-layo rin ang lalakbayin mo. At sigurado kung magugutom ka sa kagubatan. Kompleto na ba ang lahat ng gamit mo? Kompletong-kompleto na, Marie. Salamat sa pangunawa mo. Huwag kang mag-alala sa akin. Babalik at babalik ako sa ating tahanan. Ito yata si Enteng Manok na sa kahit anong larangan ay hindi pa natatalo. Sige, Marie, alis na ako. Balayo-layo pa rin ang lalakbayin ko. Nagpatuloy na nga sa paglalakbay itong si Enteng. Hinanap ang nasabing burol ng itim na kahoy. Ilang mga tahanan din ang kanyang nadaanan.
na halos pare-pareho ang sinasabi sa kanya, sambit na wika pa ng isang magsasaka habang may pasan-pasang saging. Ano'y kanyo iho? Pagtutungo ka ron sa burol ng itim na kahoy? Abay napakadelikado para sa'yo. Wala ka bang ibang kasama? Wala ho. Ako lang hong mag-isa. Abay, baka hindi ka na makabalik rito. Hindi mo ba alam ang naninirahan doon? Pugad yun ng mga aswang. Doon sila nagkukuta at ang lahat ng umakyat doon ay hindi na muling nakakabalik. Sila ho talaga ang sadya ko. Ano? Ang mga aswang ang sadya mo? Marami sila ron. Baka hindi mo kayanin. Hindi ko ho alam pero susubukan ko ho silang ubusin. Isa ka bang albularyo? Dahil ang maglalakas loob lang na magtungo dyan ay ang may kakaibang uri ng kakayanan. Isa ka ba sa mga yun? Tama ho kayo. Isa nga ho akong albularyo. Maraming salamat ho sa babala ninyo. Sige ho, alis na ako. Baka abutan na ho ako ng gabi sa daan. Salamat nga ho pala sa tubig. Muling nagpatuloy si Enteng sa kanyang paglalakad hanggang sa lubusang makarating sa nasabing lugar. Nakakapagtaka nga ang mga kahoy roon na kung tititigan, nangingitim ito sa paligid. Nakakatakot kung pagmasdan na sa unang pasok mo pa lamang sa lugar, maninindig na ang mga balahibo mo, lalong-lalo na sa mga huni ng ibon na para bang nagbibigay babala sa mga taong nagagawi roon na huwag papasok sa lugar na yon dahil sobrang delikado. Hanggang sa abutan na nga ng dilim itong si Enteng, dahan-dahan niyang binaybay ang bundok hanggang sa marating niya ang maliliit na kubo kung saan ay may nagsisigawan, lumuluhod sa lupa habang may mga nagdarasal at nag-aalay ng mga baboy ramo at isang alay ng katawan ng tao. Pabulong pang wika ni Enteng habang pinagmamasdan ang ritual na isinasagawa ng mga aswang. Ito na nga ang grupong hinahanap ko. Umanda kayo ngayon. Uubusin ko ang lahi ninyo para sa katahimikan ng bawat sityo. Sa entrada pa lamang ng pagpasok ni Enteng, may nakamoy na kagad sa kanya ni hindi man lamang siya gumamit ng sabulag, sambit na wika ng nilalang na may mabahong langis sa kanyang katawan habang nag-aangil. May hindi inaasahang bisitang dumating. Saktong-sakto sa ating ritual. Dagdag alay, anong ginagawa mo sa lugar naming ito? May nag-imbita ba sa'yo sa aming dinaraos na ritual? Walang nag-imbita sa akin. Sadya kong isinuong ang sarili ko rito upang paslangin kayong lahat. Ako si Enteng Manok, ang kilalang albularyo at antingero sa aming sityo. Magdasal na kayo sa inyong Panginoon dahil wala kong ititira sa inyong buhay, pati na rin ang inyong pinuno. Unti-unting nagsipaglapitan kay Enteng, pati na rin ang kanilang pinuno. Hinugot niya ang kanyang tansong punyal hanggang sa may nagwikang mas malagong natinig, ang pinuno ng mga aswang na nanduro na sa kanyang harapan. Ikaw pala si Enteng Manok. Naririnig ko ang pangalan mo. Napakatapang mo naman upang magtungo sa aming lugar. Hindi ka na muling makakabalik sa inyong tahanan. Bantog na albularyo. Subukan natin. Ilan ba kayo rito? 11? Ang inaasahan ko'y mas marami kayo, kaya puspusan ang aking paghahanda. Mayabang ka. Sukurin ang mayabang na yan at gawing alay para sa ating pagdiriwang. Sa bawat pagsugod ng mga nilalang, gamit ang orasyon at punyal ni Enteng, kaagad niyang napaslang ang 5 roon. Kanya-kanya ng sigawan dahil ang talim ng tanso ay walang kagalingan sa kanilang laman na patuloy pang umuusok ang bawat sugat. Maya-maya pa nang lubusan ng maubos ni Enteng at ang matira na lamang ay ang pinuno, itinapon niya ang kanyang punyal upang bigyan ng partidang pakiusap nito na kalabanin siya ng harap-harapan. Wala ni anumang gamit maliban sa isang orasyon na ikinarga ni Enteng sa kanyang kamay. Sambit pang wika ng nilalang na nakakaramdam ng takot dahil sa lakas ng presensya ni Enteng. Wala na sa'yo ang punyal. Kayang-kaya na kitang paslangin. Pinagbigyan mo talaga ang pakiusap ko. Ganun kakatiwala sa iyong kakayanan. At ang matatalim kong kuko ang papaslang sa'yo. Kaagad na sumugod kay Enteng, subalit ang pagkakamali niya, masyado siyang naging kampante dahil ang hindi niya alam, ang mga kamay na iyon ni Enteng na kinargahan niya ng malakas na usal ay isang pamatay na orasyon na kanyang ginagamit sa kumbate espiritual. Tanggapin mo ito, ang pamatay na usal na kakalas ng iyong kaluluwa dahil sa talim at lakas nito.
Anong ginawa mo? Bakit hindi man lamang ako nakalapit sa iyong harapan? Ano yung napakalakas na pwersa tumama sa akin na hindi ko man lamang nakita? Ikaw nga ang tinaguriang inting manok na may kakaibang uri ng kakayanan. Dahil sa lakas ng orasyon na yon, kaagad na pumanaw ang nilalang. Sinunog ni Enteng ang mga tahanan, pati na rin ang mga labi ng aswang. Kaagad niya ring nilisan ng lugar at muling bumalik sa kanilang tahanan. Okay mga kaiwaga, ang ganda ng kwentong ito ni Enteng Manok. Maraming salamat sa nagpadala ng kwento na itinago natin sa pangalang Enteng. Shoutout po sa mga kaiwaga listener natin, lalo na sa mga nagpapadala ng super thanks. Marami pong salamat sa inyo. Shoutout kay Happy Sigrane. Marami pong salamat sa super thanks. Shoutout kay Francis Camercado na 2 beses po nagpadala ng super thanks. Marami pong salamat sa inyo. Chat Advincula, shoutout po sa iyo. Gay Somojo from Kuwait, Raymond Montalaba, Elena Palomo, Zian Montalaba from Santa Rosa, Laguna, Ryan Valenzuela from Puerto Galera Oriental, Mindoro, Nonoy Panisan from Ilocos, Glenn Sosa from Puerto Galera, Janet Lira from Tacloban, Leyte, Lina from Amman, Jordan, Happy Sigrani from Jeddah, Lorna Pulido, Bibing Carlos Dipas from Samar, Romel Salvalion from Davao City, Roseville Anapig, listening from Singapore. Shoutout Richard Daras, Marifel from Hinatuan, Surigao del Sur, Anime Tagalog, Erenio Kamahalan from Lapu-Lapu City, Erlinda Ikaore, listener from Riyadh, Inataros Quits from Mandaluyong City, Muhammad Nurakmat from Davao City, Presi Biko, listener from Quezon Province, Sara Okumen, listening from Hong Kong, Glenn Hoyohoy from Sipalay City, Negros Occidental, Paula Diana Alcantara from Bacoor, Cavite, Milagros Alok, listening from Hong Kong, Erlinda Samson, listening from Kuwait, Marife Mansha, listening from Saudi Arabia, Agustin Gina from Rosales, Pangasinan, Alvin Ortez from Cagayan Valley, Angela Eve Estuluso, listening from Dubai, Gay Gakuya, listening from Macau, China, G. Magalan from KZ, Golden Nature from Parañaque, J.D. De Los Santos from Europe, Hero de la Cruz, listening from Hong Kong, Jomar Vilarde Atamosa from Quezon City, May Osis from Paris, France, Rex Dim Garbosa from Capiz, Arnold Sayakur Channel from Barangay Kalamtukan, Bayawan City, Negros Occidental, Chat Advincula from Kuwait, Marilu Osamonte from Dubai, Chari Kiamko, Sagay City, Negros Occidental, Floribel Ortel, listening from Bahrain, April De Vera, shoutout sa'yo, Simpleng Tulad Ko from Victoria City, Negros Occidental, YouTube Jose Gaming from Canada, Jer Tempo, listening from Iloilo, Buddy's Vlog from UK, Daryl Aguinaldo Liwayan from La Trinidad, Benguet, Valdayot from Kalinog, Iloilo. Marami pong salamat sa inyo mga kaiwaga, at kung mali man ang pagkakabasa ng inyong pangalan, pagpasensyahan nyo na po dahil sa dami ng sinoutout natin. At yung hindi pa na siya shoutout dyan, mag-comment lang kayo dyan sa ibaba at isama nyo na rin ang lugar kung saan mang kayong bansa o lugar nakikinig. Maraming salamat sa mga nagpapadala ng super thanks. Malaking tulong po yun sa amin. At kung nagustuhan mong kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Mapagpalang araw sa inyo mga kaiwaga. Pa-comment po ng inyong lugar